Kung ano mo po mga gagawin po namin, Lord, na kayo po yung magsaliwanag po sa amin, Lord. Maraming salamat sa araw na ito, Lord. Binigay mo sa amin. Binabalik po namin lahat ng papunin pa. Salamat sa Jesus' name. Amen. Amen. God is good. All the All the time. God is good. Yan, mabuti ang Diyos sa umagang ito. Salamat sa bawat isa na dinala tayo ng Panginoon para sa umagang ito upang siya ay ating sambahin, pasalamatan at purihin. Yun po yung dahilan bakit tayo nagtitipon kada Sunday upang bigyan ng parangal at pasalamat ang Diyos. Dahil kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala rin po tayong magagawa. Kaya yung bawat minuto, bawat sandali o bawat hininga natin, dapat lagi natin isipin ngayon na ibigay natin sa Panginoon kasi hindi natin alam ang panahon, hindi natin alam ang oras, di ba? Pero sabing gano'n, lahat na nagtitiwala at lumalapit sa Panginoon, hindi niya pinababayaan, hindi niya pinagkukulang, hindi niya niwawala ng kabuluhan yung lahat ng ating mga pagpapagal sa Kanya. Kaya, ang encourage ko sa bawat isa, hindi lang sa bawat linggo na tayo nagkakatipon, ay binibigay natin yung pasasalamat at papuri. Sa araw-araw na nasa loob tayo ng ating tahanan, ay lagi natin pasalamatan ang Panginoon. Okay? Palakpakan muna natin ang Diyos sapagkat siya ay mabuti sa umagang ito. Ngayon, patuloy natin mapapakinggan ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay yung pagkain ng ating mga kaluluwa. At ang salita ng Diyos, ang siya nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga tao na nawawala ng pag-asa. Tanging ang salita ng Diyos ang siyang makapangyarihan na magbibigay sa atin ng lakas para makapag-move on tayo. Lalo sa panahon ngayon ng pandemic, napakahirap na sitwasyon ng ating bansa. Pero naniniwala ako kapag ang Diyos ay nasa puso natin, ang salita ng Diyos ay sinusunod natin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Ngayon, palakpakan natin ang lingkod ng Panginoon, si Pastor Shirley, para po ipahayag ang salita ng Diyos. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po doon sa kapariha kong suot. Yung isa na ko yung sa Christian worship na natin. Okay, sino ba sa atin dito na nakakita ng isang bagay na sobrang saya? Nakita mo, hindi mo inasahan. O sino dito sa atin yung hindi mo ini-expect na gagawin sa'yo, lalo na doon sa mga nagkakakras o kaya nanliligaw, di ba? Hindi mo talaga akalain na sasagutin ka, sinagot ka. Sino ba sa inyo noon? Siguro marami sa atin na naka-experience ng na hindi mo akalain, crush ka pala, na hindi mo ini-expect kasi nga parang ang tingin mo sa sarili mo maliit tapos siya mataas. So di mo inasahan na mayroon pala siyang crush sa'yo. Ang saya nun, di ba? So, kapag ikaw ay nakadiscover ng isang bagay, sigurado naniniwala ko na napakasaya mo. Lalo na kapag tingin mo sa sarili mo, ano kayang pwedeng iwisuot ko at bagay sa katawan ko? Di ba? Tapos natuklasan mo. Di ba? So, ano kaya ang maging reaction ng isang tao kapag ito ay napasa kanya? No? Natuwa ba siya? Gulat? Napaiyak? Di ba mayroong sobrang saya, napaiyak? Mayroon na ba ibang sobrang saya na heart attack? Namatay ko, hindi niya na-experience yung pagpapala na mayroon sa kanya. Di ba? Yung iba naman, sobrang saya, napatalon siya, napalundag siya. So, ganoon ang isang tao na nakadiscover ng isang bagay. So, yung pag-aaralan po natin sa umagang ito, ay patungkol po dyan, mga kapatid. Mayroong isang tao na habang siya ay pumunta sa isang bundok, mayroon siyang nadiskubrihan. At yung nadiskubrihan po niya, ginawa po niya ang lahat para ito ay kanyang maangkin, kanyang makuha. So bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Alam ko ang pagkakataong ito, Diyos,
ay pagkakataon mo, Panginoon, para ibahagi ang nadiskubrihan naming pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, O Diyos, na nakapakinig, Panginoon, maging sa live na ito, O Diyos. Dalayan ko po na ikaw po ang patuloy na yung mga katanungan niya magkaroon ng kasagutan, Panginoon, sa umagang ito. Sa mamagitan po ng iyong mga salita na aming pong pagbuli-bulagin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa tagumpay ng gawain mong ito, Panginoon. Ito po aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Merong isang tao na siya po ay pumunta sa bukid. Sino nakakapunta ng bukid dito? Ang bukid kasi sa atin dito, yung dyan lang eh. So, hindi ganun ang bukid sa amin. Sa amin, ang bukid talaga, malayo siya. Umaakit ka sa mga lubak-lubak. May bang bato-bato, may putik, may tupulan. At napakahirap itong akyat kasi medyo pawisan ka talaga. No? Bago mo marating yung bukid na tinatawag. Kahit bumalik ka, ganun din po, papawisan ka talaga. Ang sabi ng Matthew chapter 13 verse 44, sabi dito, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Bakit kaya na tinabunan? Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Nung pumunta siya sa bukid, naghukay siya, may nahukay sa isang kayamanan, ang ginawa niya, tinakpan niya para hindi Bakit na tinatakpan? Para hindi rin matuklasan ng iba, para hindi makita ng iba, para hindi maangkin ng iba. Minsan may ganyang tao eh, di ba? Sa ganda ng kanyang asawa, hindi niya pinapalabas sa bahay. O kaya sa ganda ng kanyang asawa, minsan hindi lumalabas, mag-isa. Siya po ay lagi nakakasama. Ganon minsan ang ibang tao, so hindi natin maiwasan yon. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad nitong tinabunan. Tuwang-tuwa siya at umalis, ibininta ang lahat ng kanyang aririan upang bilhin ang bukid na yaon. Di ba lahat gagawin mo kapag mayroon kang isang bagay na natuklasan? Tama ba yon? Lahat. Lalo na pag nalaman mo na mayroon isang unit na bago na dumarating, yung gadget. Minsan, kahit na bago pa yung gadget mo, kasi mayroon ng bagong dumarating, anong ginagawa mo? Minsan, bininta mo. O kaya isa-swap mo para makuha mo lang yung isang bagay na gusto mo. Lahat ng sakripisyo ng isang tao gagawin para lang makamit yung kanyang natuklasan o kanyang nagustuhan na isang bagay, mga kapatid. Kaya minsan kapag ang isang tao nakaalam at nakatuklas, kahit na bagyo, kahit simenteryo, kahit madaling araw, lalakaran niya yan para lang mapuntahan niya ang isang tao. Ganun po ang nagiging tawag ito, nagiging labas ng kanyang nalalaman, mga kapatid. Sa Filipos chapter 3, verse 7 to 8, makikita natin dito si Apostol Pablo, nung mayroon siyang natuklasan, ipinagpalit niya ang lahat ng kanya pong natuklasan, ang bagay na ito. Ang sabi dito sa 3, 7 to 8, sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Ano kaya ito? Bakit? Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo, Jesus na aking Panginoon. Sabi ito, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Tingnan mo, ano yung kanyang nakantan? Ano yung kanyang natuklasan? Walang iba kundi si Kristo. Ang lahat, ang sabi niya, pinawala kong kabuluhan. Iniwan ko ang lahat dahil lang kay Kristo. Kaya natin gawin to. Nung nalaman mo at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, lahat ba pinagpalit mo? O kunting pigil lang ng asawa mo, magulang mo, kung anak ka man,
hindi mo sinusunod na. Yung paglilingkod mo, nakalimutan mo na. O hindi ka lang binibigyan ng pagload mo, hindi ka na pumupunta ng simbahan. Pinagpalit mo na ang Diyos sa load mo. Ang sabi ng Bible, mayroon daw naghasik. May 3 puso doon eh. Saan kaya tayo doon? Doon ka lang ba nahasik sa isang lupa na manipis? Sa bato-bato kasi may lupa na manipis lang yan eh. Biglang tutubo, masaya, pero pagkatapos noon, namatay. So, kapag pinag-aralan ko yun, sabi ko, kapag gusto mo pala na magtanim ng isang budil na gusto mong tumubo agad, doon ka lang sa manipis na lupa. Pinag-aralan ko siya para bigyan siyang husbong. Ang problema lang, pag hindi mo ito nilipat, mamamatay siya agad. Dahil yung kanyang ugat, wala siyang mapuntahan, kundi bato, matitigas. Maraming naglilingkod, maraming nakakilala sa Panginoon, nakatuklas nga sila, masaya sila nung una, pero nung tumagal, mayroon na kaunting problema, bumigay na sila. Nagutuman lang, nasira na yung paglilingkod na sa Panginoon. Masabi ng Diyos, masdan mo yung ipon sa parang. Hindi ka sila naghahasik, hindi nagtatanim, pero hindi po sila pinabayaan ng ating Diyos na nasa langit. So anong ginagawa ni Apostol Pablo? Kung pag-aralan mo yung buhay ng Apostol Pablo, siya po ay mataas. Mayroong katungkulan sa isang gobyerno, sa isang Romanian. Pero nung natuklasan niya si Kristo, ang lahat ng mga bagay, inari na niya niyang walang kabuluhan. Makamtam lang niya ang mga pagpapala na kanyang natuklasan. Mga kapatid, kung totoong natuklasan mo si Kristo, yung mga bagay na naging sabit sa buhay mo kaya ka hindi makarating ng simbahan, meron kang gustong gawin sa Panginoon pero hindi mo magawa-gawa dahil marami kang mga problema. Sa umagang ito, paninindigan mo dapat ang pagkakilala mo kay Kristo. Tandaan natin, ang panahon po ay malapit na. Lahat ng mga sinabi ng Bible nangyayari na. Ngayon, kung di ka ba magiging totoo sa paglilingkod mo sa Panginoon, papaano na? Kung dumating ang Diyos, nadatnang Kanya na ganyan ang katayuan mo sa buhay, hindi naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos. Makamtan ko lamang, sabi niya, tunay na Diyos at ang makilala si Kristo na iyong sinugo. Kaya nung nakilala mo si Kristo na sinugo ng ating Panginoon, ipinapahayag mo sa lahat ng kasangkatauhan na si Kristo nga ay tunay na Diyos. Tataka ako, marami pang mga sikta nagdidibati patungkol kay Kristo na siya daw ay tao lang. Nakalagay na nga sa Bible, siya ang tunay na Diyos na pinadala. Nagkatawang tao nga siya, pero siya ay tunay na Diyos. Kaya dapat ipaglaban mo ito pag ito ay nalaman mo. Huling verse, sa Colossus chapter 2 verse 3, sabi nito, sa mamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman ng Diyos. So kung gusto mo makita at maranasan ang karunungan at kaalaman sa buhay mo, mga kapatid, kailangan mo lang alamin ang Diyos. Sabi dito, kasi ang Diyos lang nagbibigay ng kaalaman sa isang tao. Habang pinag-isipan ko, Panginoon, ano kaya ang pagkakaiba sa joy at saka happiness? Kayo, tanungin ko kayo. Anong pagkakaiba sa joy at saka yung happiness? Nalaman ko, ang happiness pala, ito yung emosyon natin. Tama nyo? Pag naibigay sa'yo yung mga gusto mo,
happy ka na. Di ba? Masaya ka na. Ibig sabihin, napakababaw pala ang happiness. Yung joy pala, ang sabi dito, yung kaibuturan ng ating espiritu na mayroon tayong kasiyahan. Kahit hindi mo nakamtan yung gusto mo, pero masaya ka, yun pala ang joy. So, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang happiness, kapag nakamtan mo yung gusto mo, masaya ka. Ang joy pala, kahit di mo nakamtan yung gusto mo, masaya ka. Yun pala ang pagkakaiba, mga kapatid. Kaya ginagawa ni Apostol Pablo ang lahat ng mga bagay. Yung mundong ito, tinalikuran niya, iniwan niya. Makamtan lamang niya ang totoong kasiyahan na nagmumula sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, walang bagay na pwede mag-sustain sa'yo sa mundong ito. Kahit lahat, maangkin mo na ang lahat. Kahit marating mo yung pangarap mo sa buhay, maniwala ka sa akin, yung totoong kasiyahan, hindi mo maranasan yan kapag wala kang Diyos sa buhay. Kasi Diyos lang po ang nagbibigay sa atin ng kakontentuhan. Ang tao po walang kakontentuhan. Kahit mayaman, gumagawa pa rin ng kakaibang kapabalagan. Di ba? Dahil gusto niya masustituhan ang kanyang gusto nasa sa katawan. Pero kahit kailan hindi niya kayang tuklasin yun. Maliban lang kapag natagpuan niya si Kristo sa buhay niya. Kaya hinahamon ko po kayo, nung nasumpungan mo na si Kristo sa buhay mo, kung hindi pa man, dapat tuklasin mo ito. Pag natuklasan mo si Kristo sa buhay mo, kahit hindi mo makamtan mga bagay sa mundong ito, may problema ka man sa pamilya, hindi ka man makapag-aral dahil sa hirap ng buhay, hindi ka nga makapag-load dahil wala ka namang cellphone, paano ka makapag-load? Di ba? Mga kapatid, sa Diyos po, lalapit ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng joy na hindi kaya ibigay ng mundo. Hindi kaya ibigay ng asawa mo, hindi kaya ibigay ng pamilya mo, ni sino mang tao sa mundong ito. Pero kayang-kayang ibigay ni Kristo yan kapag ito ay tinanggap mo siya sa buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang kailangan natin sa buhay, mga kapatid. Yung kakontentuhan, Diyos ang nagbigay niyan. Kung ano ka sa buhay mo, tanggapin mo, ikaw na talaga yan. Ang wala lang sa kanila, yung kagalakan sa puso. Naalala ko po noon na kahit wala kaming kinakain, pero nagtataka ako nung bago ko lang natagpuan si Kristo. Nagtataka ako bakit ang saya-saya ko pa rin. Kahit na naubusan kami ng pagkain sa Bilibid. Kasi doon po ako nag-aaral eh. Pero nagtataka ako kapag umuwi ako, naubusan kami ng pagkain, masaya pa rin ako, Panginoon. Alam ko, may magbibigay sa akin ng pagkain. Nagugulat ako bakit ngayon ko lang naranasan. Panginoon, kung naranasan ko ito noon pa, baka hindi ako masadyak sa ganitong kalagayan. Huwag mo nang antayin, mga kapatid, na maranasan mo ang hirap ng buhay. Masadlak ka sa kulungan. Masadlak ka sa kahirapan. Ngayon pa lang, kahit mahirap ka, pwede ka maging masaya. Kahit di mo makamtam yung mga bagay na gusto mo, pwede ka maging masaya. Isa lang ang kailangan mo, si Kristo lang. Walang iba. Kahit kumplito pa ang pamilya mo, kahit kumplito pa ang gamit mo sa bahay mo, kung wala ka namang Kristo, hindi mo pa rin maranasan ang katotoong kakontentuhan sa buhay mo. Maniwala kayo, mga kapatid. Pero kahit isa lang ang kaldero mo, doon ka na nagsasaing, doon ka na nagluluto ng ulam, pag mayroon kang Diyos sa buhay, kapag mayroon kang Kristo sa buhay, hindi kayang ipagpalit
ng kayamanan mo ang mayroon ka naranasan. Kaya huwag kayo maingit sa mga taong akala mo mayroon sila. Dahil lahat yan may katapusan. Lahat yan napaparang. Walang bagay sa mundo ito na hindi nawawala. Lahat lilipas. Lahat tukupas. Kahit kagandahan mo, kagapuhan mo, mga kapatid, lahat yan lilipas. Pero ang hindi lang lilipas yung salita ng Panginoon na tinanggap mo ngayon sa umagang ito. Ako po ay mananalangin. Kung ikaw man ay nakikinig sa live na ito, kahit nandiyan ka, saan ka man naroroon, saan man inabot ang boses na ito, kahit nakahiga ka, hindi mo naman tanggapin si Kristo. Hindi mo naman kailangang magsakripisyo mula dito hanggang doon, luhod-luhod ka, para na makamtan mo yung kaligayahan, yung joy na sinasabi dito ngayon. Hindi na kailangan yun. Importante sa puso lang natanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Maniwala ka mga kapatid, yung joy na natanggap namin, na nakilala namin si Kristo, pwede rin niyang ipagkaloob sa'yo kapag tinanggap mo si Kristo ngayon sa buhay. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na amin pong napakinggan sa umagang ito, Panginoon. Salamat dahil patuloy ka nagpaalala sa amin na kapag nadiskubrihan namin ang iyong pangalan, Isu Kristo, mararanasan namin ang biyaya na lumumula sa inyo, Panginoon. Yung kakontentuhan, kasapatan, kapayapaan, lahat yan, may Diyos, sa iyo lamang matatagpuan. Kaya naman sa umagang ito, tinatanggap ka namin, O Diyos, bilang Ikaw ang Panginoon namin at tagapagligtas ng buhay namin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kakulangan, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, O Diyos, na nagkamali kami sa isip, sa salita, sa mga ginagawa namin, O Diyos, patawarin niyo po kami. Upang sa ganun, Panginoon, maranasan namin ang biyaya mo. Ang kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos, na bagamat sa panahong ito, maraming mga tao, O Diyos, na walang hanap buhay, walang trabaho. Lord, Ikaw lang po ang kailangan namin. Importante, O Diyos, sa buhay ng isang tao, O Diyos, maranasan niya ang biyaya, O Diyos, na nagmumula sa iyo. Tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang Diyos ng aming buhay. Kaya marami pong salamat, Panginoon. Dalangin ko po ng aming pangalan, Panginoon, nakasulat diyan po sa aklat ng buhay. Salamat po sa kapayapaan na sa umagang ito, Panginoon, simula sa araw na ito, patuloy po kami maglilingkod sa inyo. Patuloy ka namin sambahin. Patuloy ka namin awitan, Panginoon. Sa magitan ng aming mga labi. Tulad ng inaawit namin ngayon, Panginoon, makamtan man namin lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kung wala ka naman, Panginoon, walang kwenta ang lahat. Kaya kailangan ka namin ng Diyos. Nang walang man, kaya ng dagat na hindi napatagal sa pag-ayon. Gusto ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatangin
kailangan namin, Panginoon, tulungan niyo po kami. Yung pamilya man namin, Panginoon Diyos, kung wala pong mga pinagkakitaan, hanap buhay, palayan niyo po sila, O Diyos. Nawa, magkaroon po sila ng hanap buhay, Panginoon. Upang sa ganun, O Diyos, masustituhan po nila ang pangailangan po ng kanilang pong pamilya, Panginoon. Lord, sa maghapong ito, sa buong sanglingkong ito, Panginoon, kakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay. Yung mga pangit na mga direksyon na aming mga buhay, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging maayos po ito, Panginoon. Na naglilingkod po kami sa inyo, Panginoon, na maranasan namin ng mga biyaya mo. Magalakan, kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po, O Diyos, ng aming bansa. Mula po sa aming Pangulo, hanggang sa pinakamababang na namumulok, Panginoon, sa bawat barangay, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na siya patuloy na mamuna sa kanila. Dalahin ko po lahat ng mga batas sa kanila po siya binigay, Panginoon. Lahat, dalahin ko po na yan po ay maging maayos sa kaluban, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, ang iyong mga lingkod ng Diyos ay patuloy na mga paglingkod, Panginoon. Na wala mang sino mga nakakadla po, Diyos. Na iyong mga salita, O Diyos, patuloy na bahagi namin sa amang bahagi ng parte, Panginoon, ng Pilipinas na ito sa mundo ito, O Diyos. Kaya maraming pong salamat sa patuloy mong pag-iingat at pagabay sa bawat isa. Kaya sa gawain ito, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin. Dalahin ko po, ikaw po ang Diyos na patuloy na mamuna. Pagpalayan niyo po ang mga ministeryo, Panginoon. Sa Siging Ministeryo, Panginoon Diyos, sa lahat ng grupo na naglilingkod sa inyong panahon para may pakinanaka na ikaw nga ang Diyos, ang Panginoon ng aming mga buhay. Pagpalayan niyo po sila, Panginoon, lahat ng mga alam. Lahat ng mga iglesia, ano man ang mga sikta nila, Panginoon. Patuloy niyo po namin dalangin na patuloy niyo po sila ang iglesia, Panginoon. At pagpalayan niyo po sila. Dalangin namin yung mga pangailangan po namin sa mga araw-araw. Tayo po ang Diyos sa pagsustin nito, Panginoon. At malayo niyo po ang bawat pamilya namin, Panginoon. Nakasama man namin sila, nasa malayo man sila, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na patuloy na para sa kanilang mga buhay. Mga kapatid namin na sa ibang bansa, ikaw po mag-iingat sa kanila, magbibigyan sa kanila ng kapayapaan, magbibigyan ng kagaligayahan sa kanila pagharap buhay doon, Panginoon. Lord, ang wasak ng pamilya, dalangin namin. Ikaw po ang Diyos na mag-aayos nito, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Ang lahat ng ito pinasalamatan namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal ng Espiritu Santo. Ahayop po tayo ng puro ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, babasahin ko po muna tong verse na 2 Corinthians 9 verse 7. It says here, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yes, Lord God, tunay nga na mahal ni Lord yung mga taong nagbibigay sa Kanya ng hindi napipilitan, na may joy sa pagbibigay. Katulad nga ng sinabi ng pastor natin, di ba? Pag tinanggap mo si Lord sa buhay mo na magkakaroon ka ng joy sa buhay mo, and ganoon din dapat sa pagbibigay. Patuloy tayong magkaroon ng joy sa pagbibigay ng buhay natin. Hindi tayo napipilitan tayo sa sinabi ng pastor natin na kailangan natin ibigay yung buhay natin kay Lord. Kundi ibigay natin ng may joy, ng may galak, kasi nandiyan si Lord na magbabago sa atin. And so, pag-pray po natin yung mga binigay natin. Yes, Lord God, thank you God for this day, Lord, for this opportunity, Lord, na binigay mo sa amin, Panginoon. Na nandito kami, Lord, na binigyan mo kami ng joy, Panginoon, sa aming mga puso, Lord, na magbigay sa iyo, Lord, ng wholeheartedly, Panginoon. Lord, kung sino po yung magte-take care sa mga kaloob na ito, Panginoon, patuloy mo po siyang bigyan ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, na kung saan gagamitin niya ito, Lord, para sa ikalalago, Panginoon, ng gawain mo, Panginoon. Patuloy mo pong i-bless, Panginoon, ang bawat tao, Panginoon, na nagbigay. At Lord, yung mga hindi nagbigay, Lord, na wala silang pagkakakitaan, Panginoon, na wala silang pagkukunan, Panginoon. Ikaw pa yung mag-provide sa kanila. Alam mo, Panginoon, mga pagkukulang nila. Lord, patuloy mo sila, Lord, i-bless, Panginoon, at bigyan mo sila ng strength
ng joy, Panginoon. Bigyan mo kami ng joy, Panginoon, sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, Lord. At sa buhay na ito, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong mapagbigay, Panginoon, at masayahin, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa iyong pinakamataas na pupunit. Masasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Good morning po sa bawat isa. Patuloy po tayong kantahan natin si Lord bago tayo mag-end. Sige po, patuloy po natin awitin ating Panginoon. Pwede po kami sumabay sa mga nanonood. Maraming salamat po. God bless you all. See you on Sunday. Sunday. Bye-bye. Bye!